what I would like to share, basically it's about the gospel for next. Yung narinig natin, no? Naalala ko tuloy, I remember when I was a student, no, nung estudyante kami, nag-aaral kami sa pagiging pare, pinapadala po kami sa iba't ibang mga pamayanan, all different kinds of communities, neighborhoods, families. Tapos makikitira kami doon, makikiisa kami doon sa mga pamilya ng ilang mga araw, sometimes 1 week, no? And then one of the neighborhoods, one of the communities na I was sent to was a community, itong pamayanan na to, na they shelter patients inflicted with Hansen's disease, no? Uh, malayo ito sa kanayunan or sa city, no? Halos, well, ang tawag sa kanila Hansenites, no? Commonly they're also referred to as lepers, no? So I think yun yata yung parang more medical term, yung Hansen disease or Hansenites, no? Ketongin, in other words, no? So padala kami para makipamuhay sa mga ketongin. Nung nalaman kong titira kami sa komunidad ng ketongin, eh syempre natakot ako. Natakot ako sa totoo lang, no? Eh nakakahawa ito, eh, di ba? Nakakahawa yung ketong. At alam natin kung paano ang larawan, anong itsura ng isang taong may ketong. Dahan-dahan niyang inuubos yung laman ng katawan, no? Um, Parang sariwa yung mga sugat, no? The wounds of lepers are fresh at halos parang nabubulok na gano'n, no? So, lalo na sa mga daliri, sa kamay, sa paa, no? Minsan yung tenga nahuhulog, yung ilong nahuhulog, no? At hindi nila ito nararamdaman, no? Now, I think one of the beautiful and great um, developments of medicine, oo, ay ngayon ang ketong ay nagagamot na, no? At pag nung nakita ko sila, hindi na sila katulad noong naiisip ko o nakikita ko sa telebisyon o sa movies na sariwa at nabubulok yung katawan, no? Hindi na gano'n, no? Nakita ko yung mga katungin na pinuntahan namin, halos pareho lang. May konting mga peklat o pilat, no? Pero yun lang, parang may mapa lang sila sa ano, pero hindi gano'n na kasariwa ng mga sugat nila, no? At well, we all know, alam natin na ayon sa batas noon, no, sa kautusan sa Biblia, makikita mo po yan sa ano, eh, sa aklat ng Leviticus, no, doon sa Old Testament. Sabi nila, ano ang itutugon? How do you respond to a person with leprosy, a leper? Sabi nila yung unang-unang dapat gawin kapag ang tao ay parang may suspecha. Suspecha pa lang, ha, kasi may mga sugat na ganyan. Ang gagawin sa kanya, i-quarantine, no? Quarantine for 7 days. So, nung panahon nung matagal na yun, may quarantine na pala. Okay. So, sa loob ng 7 araw, kailangan mawala yung kung anumang sugat o ano yan, no? Now, kung hindi ito mawawala, if after 7 days, there is no sign of healing, walang paghilom, ayan, ketong na yan, no? Ketong na yan. At sinong magpapasya ayon doon sa mga kinaugalian ng mga Hudyo? Well, yung pare, yung saserdote. Paano niya gagawin yon? Ayon ito doon sa kautusan ni Moises, the law of Moises, no? Bakit ganun? Kasi sa ganun pamamaraan, nakokontrol nila yung nakakahawang karamdaman na ito, no? Itong sakit na ito, no? Nakokontrol nila kung sino ang dapat bumalik at sino may iwan. Okay? Now, ang mahirap dito, pag may ketong ang isang tao, napakalaking emotional load. Bigat ng emosyon dyan. Dahil kahit buhay ka pa, no, at ikay may ketong, parang patay ka na rin, no? Dahil hindi ka pwedeng makibalik o makihalubilo, hindi ka pwedeng bumalik sa iyong pamilya, no? Pati yung mga relationships ninyo sa bayan, sa tao, sa kaibigan mo, puputulin ang lahat ng ito at ilalayo ka. So napakalaking kalungkutan, loneliness, no? At mag-isa lang sila, no? At
Nakakalungkot kasi kapag may makakasalubong kunyari na isang ketongin noong araw, no, kailangan ang ketongin ang magsabi sa tao, babalaan niya, no, warning. Sasabihin niya sa mga taong naglalakad, oh, marumi, marumi, may taong marumi dito. Sino yung taong marumi? Di yung sarili niya, no? They should warn others and shout, unclean, marumi. Yun, marumi ako dahil ako ay may keto. Ngayon, ang narinig nating ebanghelyo mula kay San Marcos ay nakatutuwa dahil it's very interesting. Bakit po? Kasi yun po yung second day ng pagpapahayag ni Jesus ng mabuting balita, no? Yung first day ng kanyang pagpapahayag ng mabuting balita, narinig po natin kahapon, no? Nung si Jesus ay nagpahayag ng mabuting balita at pinagaling niya yung nanay ni Simon Pedro at nagpagaling siya ng napakaraming tao. Okay? Tapos nung gabi na yon, tulog siya, nagpahinga, kinabukasan, aga-aga nagdasal siya. Second day na yon, no? Sinimulan niya sa malalim na panalangin. Pero hinahanap siya ng mga tao. Hinahanap siya ng mga tao. At sinabi ni Jesus, hindi ako'y aalis, no? Ngayon, second day nung siya'y lumalis na, ayan, may lumapit, may dumating na isang ketongin na kay Jesus, no? Dito nga yung medyo nakakatuwa kasi alam natin na hindi sila dapat lumapit sa mga tao na walang ketong. Pero itong ketongin na ito, siya mismo ang lumapit kay Jesus. Lumuhod siya at sinabi niya kay Jesus, no? Kung ibig mong ako'y gumaling, no? Pagagalingin mo ako. No? At dito guys, ipakita sa atin ni San Marcos, yung nagsulat ng ating ebanghelyo, na si Jesus, no, siya yung tagapagligtas, siya yung paring tagapagligtas sa tao na nagkasala. Pero hindi lang yun, mas mahalaga ang dala ni Jesus sa mga tao ay pagpapagaling, healing, no? Hindi lamang sa kasalanan, kundi pati rin sa karamdaman na pangkatawan. Jesus came to bring us healing, no? And nung tinanong nga ng may ketong itong si Jesus, no? Kung nais mo, mapapagaling mo ako. Sinasabi niya na ikaw lang talaga ang makapagpapagaling sa aking sakit at karamdaman. Kinikilala niya, ikaw Jesus, ikaw ang Mesiyas, ikaw ang ipinadalang tagapagligtas na tagapaghilaw. No? Na mahalaga itong mga tanong ng ketongin na ito dahil pagkilala ito kay Jesus. Kung gusto mo, ikaw lang talaga. Meron siyang sinasabi. Pero mga kapatid, mas mahalaga po yung sumunod ng mga pananalita sa ebanghelyong ito, no? Sabi dito, Jesus was moved with pity. Nahabag si Jesus. Ito yung mga alagang mga sasalita, no? Nahabag si Jesus, no? Hinawakan niya ang taong ito, no? At sinabi niyang, ikaw ay maging magaling, no? Ikaw ay gumaling ka. Gumaling ka. Nahabag si Jesus, hinipo niya at sinabi niya, ibig ko, no? I like it, I will it, gusto ko, ibig ko na ikaw ay gumaling, no? Ang mga salitang ito, itong mga katagaan na ito sa ating ebanghelyo, ang nagsasabi sa atin na si Jesus ang tunay na tagapagpagaling ng ating anumang nararamdamang karamdaman, pagpapakasakit, at mahalaga din dito, no? Sinasabi rin po sa atin na yung pagpapagaling, pagpapahilom sa iba ay mayroon din tayong ganoong tungkulin. Bakit? Dahil nakikiisa tayo sa binyag. No? Nung bininyagan tayo, naging katulad tayo, naging anak tayo ng Diyos, naging katulad tayo ni Jesus. No? Na nagpapakita ng malasakit at isang dalisay, malawak na pakikipahagi, habag sa tao na nagdurusa at may karamdaman. No? Nagpapakita ng malasakit. Yun yung ating tungkulin nung tayo ay nabinyagan. To become like Jesus, to show compassion
to our neighbors. No? So ano pong ibig sabihin nitong pagmamalasakit? Tulad ni Jesus, no? Tayo rin ay we reach out, no? We stretch our hands. Hihipuin natin. Si Jesus, siya ang gumawa nitong ganitong pagkilos eh. No? Hindi niya hinintay yung ketongin na lumapit para siya'y hawakan. Hinawakan na niya kagad. He extended his hand. No? At ito yung pagiging mapagmalasakit ni Jesus. So ang hamon din sa atin, hanapin natin sa ating komunidad, sa ating pamayanan, sa mga taong nakapaligid sa atin, yung mga may ketong. Ibig sabihin, yung mga hindi binibigyan ng tinig, hindi nakikilala, hindi nabibigyan ng pagkakataon, hindi pinapahalagahan. Yung mga taong nasa laylayan. Gawin natin silang sentro. Bigyan ng karapatan at kakayahan na tumayo. No? Bigyan ng pansin, bigyan ng tuon. Ganito yung ginawa ni Jesus dito sa ketonging ito. Sa kanyang paghawak, no? Sa ketonging itong marumi daw, marumi. No? Hindi ito naging balakid. Hindi ito naging balakid. Kaya yung awa ni Jesus ang siyang nangibabaw. Yung pagkahabag na ito ay pagkahabag na pakikiisa, nararamdaman niya, damang-dama niya ang damdamin nitong ketongin na ito. No? Nung araw, ng panahon ni Jesus, kapag ang isang tao ay humawak sa isang taong marumi o may ketong, may sakit, no? Nahahawa ka. Narurumihan ka din, no? Kaya ang sabi ni Pope Francis nitong mga nakaraang taon, no? Tayo na naglilingkod, tayo na nagpapastol, inaalagaan natin yung ating mga kapwa natin, binabantayan natin, tinutulungan natin sila, no? Sana, no, ang ginamit niyang mga pananalita ay maging kaamoy, no, maging kaamoy ng mga tupa. So kung ikaw ay pastol, if you're a shepherd, you should smell like the sheep. Maging kaamoy mo yung mga tupa. Ibig sabihin, pare-pareho kayo, nararamdaman mo yung nararamdaman nila, nararanasan mo yung nararanasan nila, yung saya nila, yung lungkot nila, yun ang pagiging pagkakaroon ng pagmamalasakit at pakikisa. Bakit? Because God, who is compassionate, ang Diyos na mahabagin, ay nakiisa. Naramdaman niya ang ating mga damdamin. Naging tao siya katulad natin. Ang Diyos nakiisa sa ating abang kalagayan. No? Sa dulo nitong kwentong ito, nakakatuwa, maiksi lang po ito, no? Sa pagtatapos ng kwento nitong pagtagpo ni Jesus at ng ketongin, makikita po natin na nagkaroon ng pagkakabaliktad, nabaliktad yung sitwasyon, no? Nung una, yung ketongin ang hindi tinatanggap, hindi siya pwedeng pumasok sa pamayanan. Doon siya sa malayo, tinataboy, hindi siya katanggap-tanggap. Ngunit nung natagpuan niya, after the encounter with Jesus, no? Nag-encounter sila, nakasalamuhan niya si Jesus, hinawakan siya ni Jesus, anong nangyari sa kanya? Naghilom ang kanyang karamdaman, nawala ang kanyang ketong, nakabalik siya sa community, nakabalik siya sa pamayanan. At doon, sinabi niya sa kanila ang nangyari sa kanila. No? Yung pagpapagaling na naganap sa kanya. Pinamalita niya ito, no? At ano ang nangyari kay Jesus? Ano ang nangyari kay Jesus? Ayon sa ating pagbasa, ayon sa ating ebanghelyo, si Jesus, no? Naroon lamang siya sa labas. Hindi makapasok sa bayan si Jesus. Naroon lamang siya sa labas sa ilang mga pook, no? At hindi siya tinanggap ng ilang mga bayan, no? So ano pong ibig sabihin nito? Nagkaroon ng kabaliktaran ng kalagayan. Pag tayo ay nakiisa ng lubos, no? Sa tao, nakisama tayo, nagmalasakit tayo ng
tunay at totoo, mayroon pong bahagi sa ating buhay o sa ating sarili na nawawala, na namamatay para ang iba ay magkaroon ng buhay. Ibinibigay mo yun sa Kanya, tulad ng ginawa ni Jesus. Noon, kayang-kaya ni Jesus pumasok sa lahat ng mga pamayanan. Anumang pamayanan yan, malaya siyang maglakad. Ngunit, ang kalayaan na ito ay nawala. Napunta doon sa ketungin na malaya nang pumasok sa iba't ibang mga pamayanan dahil gumaling siya. No? Yung bahagi ng buhay ni Jesus na malaya, freedom, ibinahagi niya dito sa taong may sakit na ketong. At ang kapalit nun, inangkin naman ni Jesus ang bahagi ng buhay nitong may ketong, no? Na hindi makakapasok sa iba't ibang mga pamayanan. Siya naman ngayon ang hindi nagkaroon ng ganoong kalayaan. Inangkin niya yung damdamin at karanasan ng tao. Gusto kong tapusin itong maliit na pagbabahagi sa isang kwento, no? Sa isang grupo ng mga sundalo, Roman army, no? Merong isang kabataan doon, ang pangalan ay Martin, no? Napakamatipuno niya, sa pananamit niya, mahusay siya, no? At kilala siya, punong-puno ng marangal na katayuan si Martin. Minsan, nakasakay siya sa kabayo, naglalakad yung kabayo niya doon sa kanilang lugar, may nakita siyang isang, yung nanlilimos, beggar, who is also a leper, no? Nanlilimos ng nung nakita niya ito, nakita niya yung katawan, nakita niya, pati yung amoy, no? Siyempre, gusto niyang umiwas, gusto niyang umalis, no? Yun yung una niyang at patakbuhin sana yung kanyang kabayo papalayo. Pero, merong isang bagay na nakaantig sa kanya. Dahil napakalamig ng araw na iyon, ang ginawa niya ni Martin, sa halip na tumakbo, alisan itong taong ito na nanlilimos, ginawa niya, sundalo siya, kinuha niya yung kanyang espada, sword, at hinati niya yung kanyang panlamig, makapal na panlamig para sa sundalo. Hinati niya ito, no? At yung kalahati, ibinigay niya doon sa nanlilimos. Maraming taong nakakita, pinagtatawanan siya, ano bang kalokohan dito? Ano bang ginawa niya? At yung kalahati, ginamit niya. Hati sila, in other words. No? Nung gabi na iyon, itong si Martin, nang siya'y natutulog, ay mayroon siyang pangitain. Nagkaroon siya ng vision o panaginip. No? At doon, nakita niya si Jesus. Nakita niya si Kristo. Si Kristo na nakasuot ng kalahating panglamig. No? Kalahati lang yung suot-suot ni Kristo. Sabi ni Jesus sa mga anghel na nasa tabi niya, ang panglamig na ito ay binigay sa akin. Dinamitan ako ni Martin. At ito yung naging napakalaking pagbabaliktad sa kanyang buhay. Hindi na siya, pagkatapos nun, hindi na siya nagtuloy na maging sundalo. Nakakatuwa yung nangyari sa buhay niya dahil dapat siya'y lumaban, tinanggihan niya ito. Ayaw niyang pumunta sa digmaan. At ang sinabi niya sa kanyang mga superior na mga sundalo, sige, pupunta lang ako, pero lalakad ako sa gitna, wala akong dalang armas. Lalakad lang ako sa gitna ng nag-aaway, naglalaban ng mga tao, ng mga sundalo. Bago pa mangyari ito, bago pa mangyari yung magtagpo yung mga sundalo, biglang nagkaroon sila ng usapan, itigil, no? Yung mga superior, nagkaroon sila ng usapan na patigilin muna itong pag-aaway na ito, itong digmaan na ito. So, hindi siya napunta sa gitna. Natuloy ang kanyang buhay. No? At si Martin, nung tumanda-tanda na siya, naging obispo siya at naging santo.
kilala sa atin siya sa pangalang Saint Martin of Tours, no, sa France. At totoo ang mangyayaring ito. So, ganoon ang hamon sa atin. Ang pakikiisa, pakikiramay, sa pagkahabag ng Diyos sa atin na ipinapadama natin sa ating kapwa. Binibigyan natin sila ng pagkakataon, binibigyan natin ng kapangyarihan, binibigyan ng kakayahan. At kapalit nun, no, ay pagpapala sa atin ng Panginoon. Salamat po. Hanggang dito na lang po muna yung aking pagbabahagi.